Matapos pong tumaas ang presyo ng LPG kahapon, tumaas na rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero konting higpit pa po ng sinturon dahil ipapatupad din ngayong Disyembre ang pinakamataas na generation charge na kasama sa inyong electric bill. Bago pa man ipatupad yan, kabilang na po ang ilang lungsod sa Pilipinas na may pinakamahal na singil sa kuryente sa Asia at Oceania. Kaya panawagan ng ilang grupo ay ayusin ang sistema sa pag-a-adjust ng singil sa kuryente. Narito ang report. Shopping ng panregalo dito. Pamimili ng pang Noche Buena doon. Kaakibat na talaga ng Disyembre ang malaking gastos. Pero ngayong Pasko, mukhang dapat pang pag-igihan ni Juan de la Cruz ang pagbabudget. Dahil bungad pa lang ng Disyembre, mahigit 100 piso na ang naidagdag sa presyo ng kada tangke ng LPG. Nasundan pa ito ng pagtataas sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw. Piso at 35 sentimo ang nadagdag sa kada litro ng diesel, 35 sentimo naman ang sa gasolina. Sa kerosene, piso at 20 sentimo. Sumasabay pa ang pagsipa ng singil sa kuryente. Ngayong buwan, aabot sa mahigit 3 piso kada kilowatt hour ang generation charge ng Meralco. Ibig sabihin, mahigit 600 pesos ang madadagdag sa electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. 900 pesos naman sa mga gagamit ng 300 kilowatt hours at mahigit 1,200 pesos naman kung aabot ang konsumo sa 400 kilowatt hours. Inasa namin na itong December na baka makita natin ang pinakamataas na level ng generation charge in history. Naka-shutdown kasi ang Malampaya Natural Gas Field hanggang sa December 10 para sa maintenance nito. Kaya sa ibang planta muna kukuha ng kuryente ang Meralco. Ang kaso, mahal ang fuel na ginagamit sa mga naturang planta. They are 3 to 4 pesos per kilowatt hour more expensive than Malampaya Natural Gas Fuel. Idagdag pa dyan ang pagsasara rin ng ibang planta para sa maintenance. Kung kakaunti ang mapagkukunan ng kuryente, nagtitriple ang bentahan sa spot market. Sabi ng Meralco, sa Pebrero pa posibleng bumalik ang dating singil sa kuryente. Kaya ang mga nagniningning na pailaw sa Policarpio Street sa Mandaluyong, baka raw hindi muna pwedeng ma-enjoy magdamagan. Kinaginang Normalim nga, hanggang alas 11 ng gabi lang bubuksan ang pailaw. Dapat tipid din pagkagamit patay kagad. Siguro iksian namin para makatipid pa kami lalo. Karaniwan tuwing Disyembre, umaabot sa mahigit 20,000 piso ang electric bill ni na Mrs. Lim. Di na nakapagtataka, lalo't ang Pilipinas ang isa sa mga bansang may pinakamahal na singil sa kuryente sa Asia at Oceania. Ayon sa Japan External Trade Organization survey noong 2012. Mas mahal pa nga ang singil sa kuryente sa Manila at Cebu kumpara sa Singapore. Kailangan baguhin na ng Energy Regulatory Commission itong pamamaraan ng pag-adjust ng presyo ng kuryente sa generation charge. Kapag lumalabas na nakawalan ng regulasyon dito sa generation charge, ay walang proteksyon na natatanggap ang mga consumers dito sa automatic adjustment sa generation charge. Naging Christmas wish tuloy ng ilang consumers ang pag-extend sa deadline ng pagbayad sa kuryente. Ay Diyos ko, baka hindi na po kami lalo makabayad. Sana kung pwede kalahati muna. Meron period na may option yung consumer, naka-indicate naman doon. So yung due date naman is reasonable.